ang Tore ng Babel. Nung time na yon, iisa ang language ng mga tao at pare-pareho lang ang mga salitang ginagamit sa buong mundo. Habang palipat-lipat ng tirahan ng mga tao sa east, nakarating sila sa isang patag na lugar sa Babylonia at doon na sila tumira. Sinabi nila sa isa't isa, "Tara, gumawa tayo ng mga bricks at lutuin nating maigi para tumibay." Bricks ang ginamit nila imbes na bato at alkitran ang pinangsemento nila. Sabi nila, "Tara na, gumawa tayo ng city na may tower na aabot sa langit para sumikat tayo at di tayo magkawatak-watak dito sa mundo." Mga kapatid, di ba? We're trying to unify our language. We have a lot of translations with the advancement of teka po, nangangati po ang likod ko. Right? With the advancement of technology nowadays, we can easily translate language from language because we have the desire to unify the language so that we can communicate as one. Pero pag nakikita nyo po, noong unang panahon, united na ang language. Isang language lamang ang ginagamit noong unang panahon. Noong panahon ng Genesis. Binasa nga natin, di ba, noong panahon ng Genesis, dahil sa merong isang language, yumabang ang tao at gumawa ng tore or tower. Sa verse 3, di ba? Yumabang ang tao. We have one language but we became arrogant towards God. We rebelled against God. We forgot about God. Ito yung nangyari sa kanila. Sa verse 3, sinabi nila, sa isa't isa, "Tara, gumawa tayo ng mga bricks at lutuin nating maigi para tumibay." Tapos sa verse 4, sabi niya, "Tara, gumawa tayo ng city na may tower na aabot sa langit." Bakit sila gagawa ng tower na aabot sa langit? Ito ang dahilan. Para sumikat tayo at di tayo magkawatak-watak dito sa mundo. Self over God ang purpose nila, kaya gusto nilang gumawa ng tower.